What up mga idolo? Pag-usapan natin yung mga basic reason kung bakit may flame failure sa boiler. Ito nga pala yung boiler namin. May maintenance lang kami na ginagawa eh. So Alberto ha, gawa ng Alfa Laval. So sa basic lang muna tayo. Kung may flame failure, ang una ko talagang tinitingnan dyan is itong flame scanner or flame eye. Kasi minsan kapag madumi yan, hindi niya namomonitor ng maayos yung apoy na magre-resulta ng flame failure. Sunod na ipapakita ko ay yung swirler plate. Itong swirler talaga, ito yung pinaka-common problem talaga ng flame failure. Dito sa parte na to, madaming mga carbon deposit or di kaya mga unburned fuel na kumakapit na nagre-resulta sa pag-block ng airflow. Ito yung swirler plate ng Olfart boiler natin, no? So madumi na. So ito yung isa sa cause ng flame failure kasi dito dumadaan yung secondary air para magko-complete ng combustion sa boiler natin. So dahil sa mga fuel na to, natatakpan yung mga airway passage. So kaya nagpi-flame failure. Kaya monthly namin nililinis to para iwas sa trouble ng mga ganyan ba kapag nasa puerto. So ito madumi na eh. Dito naman makikita natin yung ignition burner ng boiler natin. So wala pa akong video about sa principle kung paano nag-start yung boiler. Pero unahin muna natin yung mga cause kung bakit may flame failure. So mga basic lang. So ito yung yung ignition burner. Ang unang titingnan natin dito is to, yung dalawang electrode nya. Dapat malinis yan, hindi coated ng carbon. So yan, meron din yung specific na gap measurement. So nakadepende sa manual nyo. So i-check nyo yan kasi iba-iba kasi yung manual eh. So yan, i-check nyo. Kasi pag sa oras na mataas yung gap or distance nya, di talaga yan na mag-spark. By the way, yung spark na galing sa electrode, yan yung ginagamit pag ignite sa diesel na lumalabas galing sa oil nozzle natin. So yan parang tanso, yan yung oil nozzle natin ha. So bubuksan natin yan. So ito na pala yung oil nozzle nya. So may filter sa loob, no. So dito tatanggalin pa natin to. Kasi itong maliit na butas kadalasan talaga nababara yan. So isa yan kung bakit hindi nagsta-start yung boiler nyo kasi barado eh. So hindi makalabas yung diesel pang starting. So ito yung sinasabi ko na maliit na butas. So parang pinhole, no. So dito dadaan yung diesel para i-feed niya for combustion. So minsan kasi nagbabara yan eh. Siyempre sa sobrang liit ba naman yan, di ba? So ito dapat linisan nyo rin. So itong paglilinis to, part to sa monthly maintenance ha. Aside sa flame scanner, swirler plate at saka sa ignition burner, kailangan din natin i-check yung mga filter. Nakikita nyo yan sa video, yung maliit na filter na yan. Kapag nag-maintenance kayo, huwag nyong kalimutan yan linisan kasi madami akong na-encounter na yan yung problema kaya merong flame failure. So barado na ba? Aside sa maliit na filter, i-check nyo rin at linisan yung filter na nakakabit sa bomba. Share ko na rin tong na-experience ko dati, itong rubber coupling sa gitna ng damper at saka servo air motor, yung nasa gitna, yung orange na yan, nabasag yan. So hindi niya na ma-open yung damper. Ang resulta yun, flame failure. At saka check nyo na rin yung belt, pero makikita nyo naman agad yan kung mapuputol. So yun yung mga basic na tinitingnan natin kung may flame failure. Although marami pang rason pero kadalasan electrical. Hanggang dito na lang muna mga dol, napadami yung sukoda. Mas mahirap yung magtagalog kaysa mag-explain eh.